Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, August 10, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Mahigit 100 lugar sa Luzon, binaha bunsod ng mga pag-ulang dala ng Southwest Monsoon o habagat. DPWH may nakikita ng improvement sa flood mitigation sa Metro Manila sa gitna ng sunod-sunod na mga pag-ulan. Hanggang 5 pisong rollback sa presyo ng diesel at gasolina posible ngayong linggo. DOJ tiniyak na bibigyang prioridad at tututukan ng extradition request ng Estados Unidos sa religious leader na si Pastor Apollo Kibuloy. 4 na abogado inatasan ng NBI na humarap sa investigasyon kaugnay sa honey trap scheme laban kay Executive Secretary Ralph Recto. Isa pang COA auditor pupuna ng kakulangan sa liquidation ng confidential funds ni VP Sara Duterte. Sa ating Metro News, sa kaso ng dengue sa Quezon City, simula January hanggang August 6 ngayong taon, mas mababa ng 46% kumpara noong nakaraang taon. Sa ating Science and Technology News, magaganap na solar eclipse sa Spain ngayong linggo, gagamiting pagkakataon ng mga scientists upang mapag-aralan ang misteryo ng araw. Sa ating namang lifestyle news, isang gusali na posibleng nagsilbing barracks ng mga sinaunang bumbero na hukay malapit sa Colosseum, Rome. Sa ating music trivia ngayong petsa, nakuha ng Canadian singer na si Bryan Adams ang kanyang kauna-unahang US #1 album para sa Reckless. Ano-anong kanta ang bahagi nito mamaya alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang konsehal sa New Zealand dumalo sa isang meeting habang nasa banyo. Oras po natin, 6:40 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Aabot sa mahigit 180 na lugar sa ilagang bahagi ng Luzon ang binahabunsod ng malakas sa pag-ulang dala ng Southwest Monsoon o habagat. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Deputy Administrator for Administration Bernardo Rafaelito Alejandro IV, kabilang din sa mga rehiyong may naitalang pagbaha ay ang NCR, Calabarzon at Mimaropa. Mayroon din anya mga landslide na naitala. Samantala, batay naman sa datos sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC, aabot na sa 124,000 na pamilya ang naapektuhan ng pagbaha, habang nasa mahigit 2,500 na pamilya o mahigit 8,300 na individual ang nananatili sa 119 evacuation center. Samantala, 8 iniwang patay ng bagyo at habagat. Ritali po ay hatid ni Angel Garcia. Umaabot na sa 8 ang bilang ng mga nasawi habang isa naman ang nawawala at 7 ang sugatan sa pinagsamang epekto ng Bagyong Luis at Maymay na pinalakas ng habagat. Sa datos ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, sa 8 nasawi, 2 ang mula sa Rizal dahil sa rockslide, 2 sa Batangas dahil sa pagkalunod at nakuryente, 2 din sa Benguet dahil sa landslide at 2 sa La Union na nasawi dahil sa landslide at pagkalunod. Isa ang nawawala sa Batangas habang 7 ang sugatan sa Benguet dahil sa landslide at vehicular accident. Naitala rin ang pagbaha sa Regions 1, 3, Mimaropa, Car at Calabarzon habang may naiulat na landslide sa Regions 1, Car at Calabarzon. Umaabot naman sa 170 bahay ang napinsala kabilang ang 13 totally damaged at 157 na partially damaged. Tinatayang nasa 105.5 million pesos ang pinsala sa infrastruktura habang nasa 3.5 million pesos naman ang pinsala sa sektor ng agrikultura.
Kasunod dito, umaabot na sa 13.93 million pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mapektadong pamilya ng DSWD, mga lokal na pamahalaan at iba pang katuwang na ahensya at organisasyon. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Samantala, naglabas ang Pag-asa DOST ng Heavy Rainfall Advisory kaninang alas 5 ng madaling araw, August 10. Bunsod pa rin ang pinalakas na southwest monsoon o hanging habagat. Batay po sa abiso, nakasailalim ngayon sa orange warning level na may banta ng pagbaha sa mga flood-prone areas, ang Zambales, Bataan, Metro Manila, Pampanga, Rizal, Bulacan, ilang bahagi ng Cavite, Batangas at Tarlac. Nasa yellow warning level naman po ang Tarlac, Cavite, ilang bahagi po ng Tarlac at ng Cavite, ilang bahagi po ng Batangas, ilang bahagi ng Laguna, ilang bahagi ng Nueva Ecija at ang Quezon. Samantala, asahan naman ang mahina hanggang katamtaman na may paminsan-minsang mga pag-ulan na posible ring tumagal ng 3 oras sa ilang bahagi po ng Nueva Ecija, Quezon, Laguna at Batangas. Inabisuan po ang publiko at ang mga Concerned Disaster Risk Reduction and Management Office na manatiling nakamonitor sa lagay ng panahon sa kani-kanilang lugar. 774 Balita Ngayon. Samantala, ilang lugar sa bansa ang nagsuspinde ng klase ngayong araw ng Lunes, August 10, 2026 dahil sa masamang panahon na bunsod ng epekto ng southwest monsoon o habagat na pinalakas ng bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Wala pong klase sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa mga sumusunod na lugar. Sa Luzon, sa buong National Capital Region, nag-shift po ito sa alternative learning modes. Sa Region 1 naman, sa Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Sa Region 2, sa Cagayan, sa Tuguegarao City, wala rin pumpasok. Sa Region 3 sa Central Luzon, sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, Zambales. Habang sa Region 4A sa Batangas, Cavite, Laguna, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Rizal. Habang sa Cordillera Administrative Region o CAR, wala pong pasok sa lahat ng antas sa Abra, Benguet, Baguio City at Mountain Province. 774 Balita Ngayon. Sa iba pang mga tampok na balita sa oras na ito, nakikita ng improvement sa ilang flood control monitoring at mitigation efforts sa Metro Manila sa gitna ng mga pag-ulang nararanasan sa nakalipas na mga araw. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, kabilang sa mga area na nakitaan ng improvement bunsod ng drainage works at iba pang flood control measure ay ang Araneta Avenue at bahagi ng Taft Avenue. Inihayag naman ni Dizon na bagaman may mga areas na nakitaan ng improvement, marami pa ring lugar sa bansa ang binabaha. Aminado naman si Dizon na hindi madaling maresolba ang problema sa pagbaha, ngunit ang mahalagaan niya ay may nakikitang pagbabago. Kinikilala naman ni Dizon ang pakikipagtulungan ng MMDA, partikular sa paglilinis ng dredging ng mga daluyan ng tubig, gayon din sa pagpapahusay ng mga drainage system. Sinabi naman ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na patuloy na minomonitor ng ahensya ang sitwasyon ng mga pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila habang nagpapatuloy ang pag-ulan. Samantala, ibang mga substandard at palpak na proyekto sisilipin na rin ng Blue Ribbon Committee. Conde Batak sa report. Iimbestigahan na rin ng Senate Blue Ribbon Committee ang ibang mga substandard at palpak na proyekto ng pamahalaan. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairman Erwin Tulfo, bukod sa mga bagong pangalan at isyong may kaugnayan sa flood control projects, iimbestigahan na rin ng kanyang komite ang mga substandard na proyekto tulad ng mga tulay, kalsada at iba pang pampublikong pasilidad. Gate ni Senator Erwin, halatang may korupsyon sa mga proyektong ito dahil sa kabila ng inilalaan na pondo ay hindi naman natatapos o kaya naman ay substandard. Nakikipag-ugnayan na anya ngayon ang kanyang komite sa Department of Public Works and Highways at iba pang kaugnay na ahensya ng pamahalaan. Sinabi pa ni Tulfo na kinakailangang masilip ang ibang proyekto matapos na gumuho kamakailan ang isang malaking retaining wall sa kahabaan ng EDSA Ayala northbound sa Makati City dahil sa sunod-sunod na bagyo. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Samantala, suspensyon sa kontraktor ng Tumana Pumping Station sa Marikina City hiniling sa DPWH. Gina Mape sa detalye.
Kailangang papanagutin ng Department of Public Works and Highways ang kontraktor at operator ng Iwahig at Tumana Pumping Station sa lungsod ng Marikina na hindi umandar habang binabaha ang mga residente. Panawagan ni Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo kay DPWH Secretary Vince Dizon na agad suspendihin ang JD Legaspi Construction bilang kontraktor at operator ng pumping stations matapos niyang makitang hindi umaandar ang mga pasilidad habang binabaha ang lugar. Pakinggan natin si Marikina 2nd District Representative Kimbo. Sek, ikaw lang pag-asa namin dito. Pare, boss, ang tagal na dito niyan. Ibig sabihin, akala namin gumagana, tinesting nila kagabi. Pero sabi, okay. As it turns out, hindi rin pala okay. Hanggang 15 minutes lang ang takbo. Oo. Boss, abangan ko dito, please ha. Ako okay sa akin. Okay sa akin. Turnover. Whoever. LGU, MMDA, I don't mind. As long as somebody actually mans it. Wala akong problema dyan. Kasi one solution for everybody. I don't really care who runs it. Yeah. I'm just a little bit choppy. Dito sa Tumana ako eh. Sige, I'm here. Sige. Okay. Maraming salamat ha. Maraming salamat. Andito yung mga kasama ko eh. Si Secretary Vince Dizon po. Papadala siya ng mga pumps po dito para sa atin. At mamadaliin yung pag-turnover na po ng ating pumping station. Salamat, Sec Vince, salamat. Thank you. Salamat, abangan ko po. Salamat po. Thank you po. Si Sec Vince Dizon, ha? Kausap po natin. Personal na nag-inspeksyon si Kimbo sa mga pumping station na humingi ng tulong ang mga residente ng Tumana na nagsabing hindi gumagana ang pasilidad habang tumataas ang tubig baha sa mga kalsada. Ayon kay Kimbo, wala siyang nakitang mga tauhan ng contractor at operator na JD Legaspi Construction nang mag-inspeksyon siya. Sinabi ng mambabatas na dati na niyang kinausap ang operator at hiniling na tiyaking gumagana ang mga pumping station ngunit hindi niya siya naabisuhan na hindi pa rin operational ang mga pasilidad kahit nasa ilalim ng red rainfall warning ang lugar. Iginiit ni Kimbo na dapat laging operational ang lahat ng pumping station sa oras na higit itong kailangan ng mga komunidad. Kahapon ay agad ring nagparating ng equipment ang pamahalaan sa pangunguna ng Metro Manila Development Authority. Inaasahan din na agad naaaksyonan ni Secretary Dizon ang kahilingan ni Kimbo na parusahan ng kontraktor at operator ng mga nasabing pumping station. Ako si Gina Mapel, DWWW, 774, your ultimate music radio. Salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Sa ibang malita, may aasahan pong rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga motorista ngayong linggo. Batay sa Mina Plus Singapore o MOPS Trading at foreign exchange average sa mga nagdaang araw na presyuhan ng petrolyo, inaasahang aabot ng 4 pesos and 50 centavos hanggang 5 pesos ang rollback sa presyo ng kada litro ng diesel at gasolina. Ayon kay Jetty Petroleum President Leo Bellas, ang inaasahang oil price rollback ay bunsod ng positibong development sa usapin ng peace deal sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. 774 Balita Ngayon. Mayroon pang pagdaraanan ng mga proseso ang extradition request ng Estados Unidos para sa religious leader na si Pastor Apollo Quiboloy na ipinadaan sa Department of Foreign Affairs o DFA. Ito ang inihayag ni Justice Secretary Frederick Vida matapos kumpirmahin ng DOJ ang extradition request. Ayon kay Vida, kasama sa mga proseso ay ang evaluation, fact-finding, gayon din ang validation sa umiiral na extradition treaty ng Pilipinas at Estados Unidos. Samantala naman anya na o sa oras naman anya na matapos ang evaluation process ay ilalabas na rin ng DOJ ang kanilang desisyon kaugnay rito. Tiniyak naman ni Vida na lahat ng kasong kinakaharap ni Quiboloy sa Pilipinas man o Estados Unidos ay ikukonsidera bago pagpasyahan ng extradition request nito alinsunod sa umiiral na batas at extradition treaty ng Pilipinas at Amerika. Mahalaga kasi anya na maisagawa ang cross-checking at cross-reference lalo at parehong may biktima ang religious leader sa dalawang jurisdiksyon. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nangakong sisikaping matupad ang mga pangako sa SONA. Ang balita ay hatid ni Chanel Salazar. Aminado si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na marami pang kailangan gawin para maisakatuparan ang mga programang binanggit niya sa kanyang State of the Nation Address o SONA. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi natatapos sa talumpati ang SONA dahil kailangan itong sundan ng konkretong aksyon para matugunan ang mga problema ng mga Pilipino.
Kabilang sa mga tinututukan ng pamahalaan ang paglaban sa gutom gaya ng pamamahagi ng bigas sa mga nangailangang pamilya at feeding programs para sa mga batang nag-aaral. Sa sektor ng kalusugan, binanggit ng Pangulo ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP, dagdag na tulong para sa dialysis patients at mga hakbang para sa cancer, HIV/AIDS at mental health. Ipinunto rin ni Pangulong Marcos ang zero balance billing sa mga ospital ng Department of Health at pagtanggal ng value-added tax sa ilang gamot. Patuloy rin anya na pakikinggan ng pamahalaan ang mga hinaing ng publiko at tutugunan ang mga problemang maaari pang aksyonan ng gobyerno. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate news radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Ipinatawag ng National Bureau of Investigation o NBI ang mga iniuugnay sa umano'y tangkang pag-frame up kay Executive Secretary Ralph Recto. Ayon kay NBI Director Melvin Matibag, 4 na abogado ang tinukoy na dawit sa honey trap scheme laban kay Recto na umano'y inatasan na gumawa ng script at pekeng affidavits. Inihayag ni Matibag na ngayong araw ipadadala ang mga sabina na nag-uutos sa 4 na abogado na humarap sa kanilang tanggapan sa Biyernes, August 14. Hindi na pinangalanan ni Matibag ang 4 na abogado, ngunit inihayag nitong mula ang 4 sa iisang law firm na matatagpuan sa Ortigas. Matatanda ang nasagip ng mga ahente ng NBI ang ilang individual sa isang entrapment operation. Isiniwalat ng ilan sa mga biktima na si dating Congressman Jing Paras ang nagsabi sa kanila na babayaran sila kung gagawa ng istorya at pipirma ng affidavit at matatanggap nila ang kabayaran in tranches habang nagpapatuloy ang kaso. Samantala, ang mastermind sa likod ng scripted at imbentong sworn statements ng Maleta Boys dapat ilantad. Grace Mariano sa detalye. Hinamon ni House Prosecution Advisor at spokesperson Robert A. Barbers ang 4 na bumaliktad na Maleta Boys na pangalanan ng mastermind sa kanilang sinumpaang salaysay na anlay scripted at imbento lamang. Hiling ito ni Barbers sa 4 na Maleta Boys makaraang bawiin nila ang kanilang mga pahayag ukol sa pagdi-deliver ng mga male-maletang puno ng pera sa ilang matataas na opisyal ng gobyerno, mga mambabatas at iba pang mga personalidad. Isiniwalat ng 4 na Maleta Boys na hindi raw sila ang gumawa ng kanilang affidavit noon at pinangakuan lamang sila ng pera para magturo ng magturo. Pakiusap ni Barber sa 4 na Maleta Boys maging mas matapang pa at maglabas ng mga ebidensya upang ilutang ang katotohanan at malinis ang pangalan ng mga personalidad na idinamay sa hindi totoong alegasyon tulad ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Gate ni Barbers dapat mapanagot at makasuhan ang mga nagmanipula sa pahayag ng 18 Maleta Boys na nagpakilalang mga dating Marines at bodyguard ni dating Congressman Saldico. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Inihayag ng House Prosecution Panel na pupuna ng susunod nilang ihaharap na testigo ang naging testimonya ng dating State Auditor ng COA Intelligence and Confidential Fund Audit Office o COA-ICFAO na si Roderick Wamil na tumistigo hinggil sa mga liquidation report na isinumite ni Vice President Sara Duterte sa paggamit ito ng 612.5 million pesos na confidential funds. Ayon kay House Prosecution Panel at Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., ipagpapatuloy ni COA State Auditor Eileen Del Campo ang audit trail ng confidential funds sa ilalim ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd. Naglabas ang Senate Impeachment Court ng sabina kay Del Campo bilang prosecution witness para sa Article 1 na tumatalakay sa umano'y maling paggamit at irregular na liquidation ng confidential funds. Sinabi ni Tolosa na sa pamamagitan ng testimonya ni Del Campo, mailalatag ang mga sumusunod o sumunod na hakbang sa audit at mga record mula nang umalis si Wamil sa kanyang dating posisyon sa COA-ICFAO. 774 Balita Ngayon. Kapapasok lamang po na balita mga kanyusik, kanselado po ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ngayong Lunes, August 10, ayon po kay Senate President Sherwin Gatchalian. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 3 minuto bago alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. 774 Balita Ngayon. Metro News.
Sa ating pong Metro News, sa kaso ng dengue sa Quezon City, simula January hanggang August 6 ngayong taon, mas mababa ng 46% kumpara noong nakaraang taon. Itali po ihatid ni John Bakiran. Nakapagtala ang Quezon City Epidemiology and Surveillance Division ng 3,670 na kaso ng dengue sa lungsod mula January 1 hanggang August 6, 2026. Pinakamataas na bilang ng kaso ang naitala ng City Health Department sa District 2 na umabot sa 1,286 na kaso, habang pinakaapektado naman ng nasabing sakit ang mga residenteng nasa edad 10 taon pababa. Sa kabila nito, mas mababa umano ng 46% ang naitalang kaso kung ikukumpara sa 6,842 na kaso sa parehong panahon noong 2025. Samantala, umabot naman sa 18 ang nasawi sa lungsod dahil sa dengue. Kaugnay nito, pinapayuhan ng Quezon City Health Department ang mga residente ng lungsod na takpan ng mga drum o water tanks at timba na maaaring pamugaran o pangitlugan ng lamok, magsuot ng mahabang manggas at pantalon, gumamit ng kulambo sa pagtulog, at anti-mosquito spray o mosquito repellent. Hinihikayat din ng mga residente na agad magpakonsulta sa pinakamalapit na health center para sa libreng dengue test at check-up sakaling may sintomas ng dengue tulad ng lagnat, pananakit ng ulo at tiyan. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, John Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan po ng piso kontra dolyar ay nasa 60 pesos at 70 centavos. Nasa 69 pesos at 95 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 81 pesos at 68 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos at 17 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Iatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng August 9, 2026 draw ng Ultra Lotto 658 at ng Super Lotto 649 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Para sa Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 10, 40, 11, 20, 34, at 9. Muli ang winning number combinations ay 10, 40, 11, 20, 34, at 9, na may jackpot prize na 194,312,640 pesos and 43 centavos. Sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 18, 24, 32, 47, 8, at 40. Muli ang winning number combinations ay 18, 24, 32, 47, 8, at 40. At may jackpot prize na 25,059,230 pesos and 87 centavos. Yan ang recap ng resulta ng August 9, 2026 draw ng Super Lotto 649 at Ultra Lotto 658 ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Samantala, para sa jackpot estimates mamayang alas 9 ng gabi. Para sa Mega Lotto 645, 15 million pesos. Habang sa Grand Lotto 655 naman ay 124 million pesos. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po sa Jackie Maestrado Rubio ng DWWW 774, Here Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Mga ka-music, bago tayo dumako sa ating Science and Technology News, naglabas ng abiso ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na suspendido po ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme ngayong araw, Agosto 10, Lunes, dahil sa patuloy na pag-ulan dulot ng habagat. Paalala po ng nasabing ahensya, planuhin po ang biyahe, mag-ingat sa pagmamaneho at manatili nakatutok sa mahalagang impormasyon kaugnay po sa
lagay ng panahon. Samantala sa ating mga science and technology news, magagamitin ng mga scientist ang total solar eclipse na mangyayari sa Spain ngayong linggong ito upang pag-aralan ang katangian ng araw. Kapag tuluyang natakpan ng buwan ang araw sa Agosto 12, susuriin ng mga scientist ang magnetic field, atmosphere at matinding lagay ng panahon na nakakaapekto sa mundo. Ayon sa astrophysicist ng Atomic Energy Commission sa France na si Alan Sasha Byrne, layon ng kanilang pag-aaral na mas maunawaan kung paano at bakit nagaganap ang iba't ibang aktibidad ng araw. Inihayag pa ni Byrne na araw-araw ay gumagawa ang mga eksperto ng mga modelo upang mas maunawaan ang ebolusyon ng araw mula nang mabuo ito hanggang sa tuluyang pagkamatay nito. Sa pag-aaral na ito, magfo-focus sa mga scientists sa korona ng araw na outermost layer ng atmosphere nito. Ang mga scientists naman mula sa European Space Agency o ESA ay gagamitin ang eclipse ngayong linggo upang lalo pang mapag-aralan ang tungkol sa solar winds. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, isang gusali na posibleng nagsilbing barracks sa mga sinaunang bombero na hukay malapit sa Colosseum, Rome. Detalye po ihahatid ni Mika Fajardo. Natuklasan ng mga archaeologists sa isang gusaling itinayo noong ikalawang siglo malapit sa Colosseum sa Rome na may mga mosaic at fresco at posibleng nagsilbing barracks ng mga sinaunang Roman firefighter. 5 silid mula sa 8 bahagi ng gusali ang ganap ng nahukay sa Villa Sinamontana Park sa Sicilian Hill, isa sa 7 burol ng sinaunang Rome. Kabilang sa mga natuklasan ng mosaic na may dolphin, isda, lobster at alimango na nakapalibot sa isang malaking two-handled vase. Gayon din ang bahagi ng kisameng may malaking pula at asul na bilog. Ayon sa Archaeological Office ng Rome, kahawig ng disenyo ng mosaic ang naunang natagpuan sa barracks ng mga vigiles sa sinaunang daungan ng Ostia na nagpapahiwatig na maaaring kabilang ang gusali sa barracks ng 5th cohort of the vigiles na responsable sa pag-apula sa sunog at pagpapanatili ng kaayusan sa gabi. Gayunman, isinasaalang-alang din ng mga archaeologists ang posibilidad na isa itong marangyang tirahan ng isang patrician, kaya kailangan pa ng masusing pag-aaral sa mga nahukay na materyales at estruktura upang matukoy ang tunay na gamit ng gusali. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Ngayong petsa, nakuha ng Canadian singer na si Bryan Adams ang kanyang kauna-unahang US #1 album para sa Reckless. Ano-anong kanta ang bahagi nito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Acosta. Blessed Monday morning, narito na ang hatid ko sa inyong music trivia. Ngayong petsa na ito, August 10 taong 1985, nakuha ng Canadian singer, songwriter and guitarist na si Bryan Adams ang kanyang kauna-unahang US #1 album sa pamamagitan ng Reckless. Ang Reckless ang 4th studio album ni Adams na nirelease noong November 5, 1984 sa ilalim ng A&M Records. Co-producer si Adams ng album, katuwang ang American na mixing engineer and record producer na si Bob Clearmountain. Bumenta ang naturang album na higit 12 milyong kopya sa buong mundo at naging ikalawang highest-selling studio album ni Adams hanggang sa kasalukuyan. Bahagi ng Reckless album ang mga awiting Heaven, Somebody, Run to You, One Night Love Affair, It's Only Love at Summer of '69. Lahat ng 6 na singles ay pumasok sa top 20 ng US Billboard Hot 100. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Acosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Acosta. Balitang Kakaiba. Sa atin naman pong balitang kakaiba, naging usap-usapan ng isang konsehal sa New Zealand matapos siyang dumalo sa isang pulong sa pamamagitan ng online video conference platform habang nasa loob ng banyo. Sa isang viral video, mapapanood po si Councilor Joe Galera ng Dunedin City Council na dumalo sa isang pulong online habang kitang-kita sa kanyang background ang mga nakasampay na labada. Biro naman po ni Mayor Sophie Barker, baka gusto ni Galler na i-adjust ang kanyang camera dahil kitang-kita nila ang kanyang labahin. Pero ayon naman kay Galler, walang problema para sa kanya kung nakikita man ang kanyang mga labahin dahil ang mahalaga ay maayos na gumagana ang kanyang camera.
Habang nagsasalita naman si Galler tungkol sa usapin ng local government reform, may nakita ring misteryosong madilim na figura sa likod ng isang pinto sa background. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging usap-usapan ng konseho ng Dunedin, isang lungsod sa South Island ng New Zealand. Noong 2020, nahuli rin sa isang Zoom call ang nooy konsehal na si David Benson Pope na nakababa ang pantalon habang nag-aalis ng alikabok sa kanyang opisina. Nakasuot siya ng coat at polo sa itaas, ngunit kitang-kita ang kanyang mga binti dahil walang suot na trousers. So mga kanyusik, dahil lalo ngayon masama ang panahon, yung lahat ng mga Walang magpapantalon. Walang magpapantalon, ha? mga online class, hindi yung mga online class, ibawa yung mga trabaho, minsan gagawin na lang yung video conference, diba? Yung mga meeting. Make sure na. Alam mo, di ba, partner, nung pandemic, mapalocal o international, nauso yun na nagbibigay ibang mga tao ng behind the scenes na tipong, kapag ka via Zoom, di ba, ibabolo naman nakikita. So, mga naka long sleeves, tapos naka-coat pa na mga Amerikana. Pagdating sa baba, mga naka-boxer shorts. Correct. Oo, ganyan. Lulupit nyo, ha? Dapat aware kayo kasi Oo. minsan nawawala sa isip natin, di ba, na yung pambaba pala natin hindi maayos, di ba? Baka mamaya, kalalaking mong tao, yung boxer mo pala Hello Kitty, di ba? Ang cute doon, ha? Di ba? Alam mo maging aware lang. Tsaka yun nga yung background din minsan, di ba? Meron naman yung mga virtual background, eh. Mas maganda kung ganun. Pero kung si Ateng, very, very proud sa kanyang labada sa likod, bakit? at least alam ninyo, malinis ang kanyang dami. Correct. At saka yun nga, importante sa kanya, naka-attend siya ng meeting. At gumagana ang camera. Correct. Yun. Ito, gumagana ba to? Ayun, gumagana pala. Ayan po mga kanyusik ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Lunes. At bago tayo magtapos sa ating balitaan, partner, bigay mo muna ang ating topic ngayong araw po ng Lunes para po sa ating programang Opinion Mo, Opinion Ko. Nako mga kanyusik, gusto po namin kayong kamustahin. Kamusta po ang sitwasyon sa inyong lugar kasunod ng pinagsamang epekto ng bagyong Maymay at habagat na pinalakas po ng Typhoon Dolphin. So mangangamusta muna kami ngayong Monday morning po sa inyo mga kanyusik. Medyo lang tayo, light moment lang tayo ngayong Monday morning mga kanyusik. Kamustahan po muna tayo. So yung inyo pong mga mensahe, padala nyo po yan sa ating text line 0929-321-8738 at maaari din po kayong mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, August 10, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Oranyo. At Darrell Justin. Dapat sa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.